No? Kung minsan nga may mga kaibigan kayo na may secret, tapos di ba, nagchat kayo, tapos naging kaaway mo, tapos isi-share mo na sa iba. Diba, may mga ganong mga gawain yung ang bawat isa sa atin na kuminsan dahil sa sobrang galit ng iyong puso, nakakagawa tayo ng mga hindi ka nais-nais, lalong-lalo na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. At yung, meron nga po example sa Bible to, si Miriam and si Aaron, ito yung kapatid ni Moses. Ito pala. Ito. And Miriam and Aaron spake against Moses because of the Ethiopian woman who he had married. Makikita po natin to sa Numbers 12:1 and 2. So, para pong si Aaron at Miriam, sinabi niya sa Panginoon, parang nagsiselos po kasi siya kay Moses dahil si Moses, siya yung nangangalaga ng mga ng kanyang bayan. So parang kinwestiyon niya si Moses. Tapos may time dito na yung naging resulta nun ay nagalit ang Panginoong Diyos. At ang kapalit ng galit na yon, kasi nga parang sinabi ng Panginoong Diyos, si Moses ay siya yung kanyang tagapangasiwa at si Moses ay mahabaging tao. Nagalit ang Panginoon, si Miriam ay binigyan ng leprosy. Yun yung naging resulta ng kanyang salita na binitawan. Ang masama nito, si Aaron tumingin. Nagkaroon din siya ng leprosy. Pero sa kabaitan ni Moses, talagang umiyak siya para magmakaawa sa Panginoon. Para gumaling lang yung dalawa. God became angry and Miriam was struck with leprosy. Makita po natin yun sa 12:10 ng Numbers. And behold, Miriam became leprous, white as snow. Ganun ang kapangyarihan ang nangyari sa iyong salita, ang sa iyong binitiyong salita na nang dahil hindi mo pinag-isipan, yan yung naging consequence. Speaking against other with pride and jealousy can bring serious consequences. Yun po yung katulad kay Miriam at kay Aaron. At hindi lang po distraction yung maladala sa atin. Meron ding life-giving word. Ibig sabihin, hindi lang panganib naman yung may dala sa atin ng mga salitang to na ating ibitawan. With, una-una po, encouragement, build others. So yung pong sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, dito po si Pablo ay ini-encourage niya yung mga Thessalonian na kapag namatay sila, wag masyadong magmukmuk sapagkat meron ang Panginoong Diyos. Kung ikaw ay naniniwala kay Jesus, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sapagkat merong pagkabuhay na magmuli. Ang sinasabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, dahil dito pasigsahin ninyo ang isa't isa at patibayin ang isa't isa gaya ng inyong ginagawa. Lesson Paul is encouraging believers not to grave in the same hopeless way as people who do not believe in Christ. So, di ba, kung ano po natin, may mga pagkakataon, siyempre po, tayo naman ay mga tao lamang. Ang ating damdamin ay masasaktan talaga kapag may mga mahal tayo sa buhay na nawala. Lalong-lalo na yung mga tao na hindi naniniwala sa pagkabuhay na muli. So yun yung nagiging, kumbaga parang pinapakita po sa verse na ito na ini-encourage sila ni Paul na huwag tayong malumbay sapagkat hindi ito yung huli ng ating buhay. Kasi nga po sa susunod na pagdating natin Panginoong Diyos, tayo ay bubuhay muli.
At masaya kung tayo ay naniniwala sa Panginoong Diyos. Hindi yung kung tayo bubuhayin muli, pero sa nagtatangka po naman tayo forever. So yun po yung pinapakita lang dito sa verse na to, na magkaroon tayo ng encouragement kung may mga kapatiran tayo na nanghihina sa pananampalataya, may kapatiran tayo na kailangan ng masandalan. Pwede natin i-chat, pwede natin i-message, Brother Jason, kumusta ka na? Yun, para po kasi ang ating salita makakatulong sa bawat isa para magkaroon muli ng kumbaga ng hanap sa pananampalataya. At ang pang-second po, bilang isang Kristiyano, dapat tayong maging, diba, ang salita ay parang pagtatanim, lalong-lalo na sa mga kabataan, sa ating mga anak. Sinasabi po dito, teach and speak God's word, sa Deuteronomy 6:6. At ang salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw nito ay isa sa iyong puso. At 7, at iyong ituro ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong salitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. Parang sinasabi po dito, sa lahat ng oras, mas mainam at dapat ituro natin sa ating mga anak ang salita ng Diyos. Sapagkat kung ano yung tinatanim natin sa ating mga anak, kung kunwari may mga medyo busy tayo, kasi hinahayaan natin ang ating mga anak na mag-cellphone, yun po kasi yung yun yung challenge sa isang parent. Kaya yun sa mga may mga kasintahan, yun yung magiging biggest challenge kung paano natin makapalaki ang ating mga magiging anak. Kasi nga mga kapatid, ang bata, di ba naitulong ko po noon yung tungkol sa bata na talagang ang bata magaling ang mag-absorb. So ganun din po yung mga salitang bibitawan natin sa kanila. Huwag tayong magmumura sa harap nila. Huwag natin ipapakita na nag-aaway tayo. Naalala ko pa yung anak namin. Kasi minsan pag nag-usap ka ng asawa, parang medyo tumataas ang boses. Tutuloy na pagkamalan, nag-aaway kami. Diba? Kaya dapat mga kapatid, yung ating mga anak, habang maliit pa lang, i-guide na natin sila sa mga salita ng Diyos para kapag lumaki sila, mas hindi na sila mahirapan na, kasi paglabas nila dyan sa paglabas nila sa bahay natin, mas marami silang matututunan, mas marami silang matututuhan. Pagpasok nila sa school, marami silang makakasalamuhan ng ibang bata. So, dapat sa bahay pa lang talaga is mahanda na natin ang ating mga anak. And ito po yun. Parents should regularly speak God truth to their children every day. Ito nga sabi nga, pagkabangon, paghiga, habang nakaupo sa bahay, dapat kinakausap natin ang ating anak ng mga salita ng Diyos. At sa verse 3 po, speak word that build them up. So dapat nating kausapin sila na makakapagpatibay sa ating mga kabataan. Ephesians chapter 9 verse 29. Anong salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ng mga nagsisipagtingin. So talagang lahat ng ating mga salita na nalalabas sa ating bibig ay may mga taong nakatutok sa atin. It's either makikinabang ba sila